And ito, mainit na pinag-uusapan to ngayon mga kababayan. Itong patungkol sa force majeure. 'Di ba? Na kung saan tila ata napahiya at sumablay etong si Senator Robin Hood Padilla. So sabi po dito mga kababayan sa post ni Senator Robin Hood Padilla, war, gera, digmaan sa gitnang silangan na nagre-resulta ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo. Ang napipintong pagkakadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict. Hindi po ba ito force majeure? Ayan yung tanong ni Senator Robin Hood Padilla mga kababayan ha. At nung nabash po siya, eto, naglabas pa siya ng isa pang post. Sabi niya dito, ipinaliwanag niya kung ano yung force majeure. Sabi po dito, ito po ang malawak na meaning ng force majeure. Upang maunawaan ang force majeure, kailangang suriin kung paano ito gumagana sa mga kasunduan at kung ano ang saklaw. Ang saklaw nito, ano ang itinuturing na event o kaganapan upang magamit ang sugnay. Clause na ito, ang kaganapan ay dapat na walang kontrol ang apektadong partido at hindi bunga ng kanilang sariling pagkakamali o kapabayaan. Kasama na sa mga karaniwang halimbawa ang mga gawa ng Diyos, acts of God, baha, lindol, bagyo, malubhang lagay ng panahon, mga kaguluhan na gawa ng tao, gera, mga pag-atake o terorista, riot o welga ng mga manggagawa, labor strike, mga kilos ng pamahalaan, biglaang pagbabago sa batas, embargo o pambansang lockdown. Malinaw naman po, bagyo, baha, lindol, gera, terorismo at ayon sa pandaigdigan, nababala, paparating ang matinding La Niña dahil sa matinding El Nino. Yan po yung sabi ni Senator Robin Hood Padilla. Eto, tandaan nyo mga kababayan na pag sinabi po kasing force majeure, yan yung biglaang pangyayari na wala tayong kontrol. Halimbawa, yung paparating na bagyo, hindi naman natin makukontrol yan mga kababayan. Trahedya, katulad ng lindol, baha, mga kababayan, gera, terorismo. Hindi naman natin kontrolado yan. Diba? Sa madalit salita, ang meaning po ng force majeure, yung biglaang pangyayari. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Ngayon, sabi niya pa dito, mga kababayan, Hunyo, Agosto 2026, yugto ng transition phase. Malaki ang posibilidad na magsisimula ang El Nino na magre-resulta sa pagtatapos ng maikling estado ng ENSO. Neutral sa tropical na Pasipiko. October 2026, inaasahan na mararamdaman na ang malubhang epekto nito na posibleng magdulot ng mas mababa sa normal na dami ng ulan na umaabot daw po sa 49 na lalawigan. Huling bahagi ng 2026 akap ng maagang 2027. Tinatayang aabot sa sukdulang peak ang phenomenon na ito na may seryosong banta na lumalala at magiging isang napakalakas na very strong o matinding kaganapan ng El Nino. Akala ko ba proactive ang dating majority? O yan yung sabi mga kababayan ha ni Robin Padilla. So balik tayo ngayon dito. Kasi may sinasabi siya about po dun sa force majeure. Ito daw pong napipintong pagkakadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict. Tandaan po natin mga kababayan na ito pong binabanggit niya dito, itong sinasabi niyang pagkakadawit ng Pilipinas sa China conflict, ito po ay geopolitical mga kababayan. Yan po ay madadaan pa sa diplomasya, hindi po masasabing bigla ang pangyayari yan. Diba? Hindi po masasabing force majeure yan. Ano ba sinasabi mga kababayan pag sinabing force majeure? Ito yung pinakamaliwanag na paliwanag dyan, no? Ayan ang force majeure ay isang terminong legal na tumutukoy sa mga pangyayaring hindi inaasahan at hindi kayang kontrolin ng tao na nagiging dahilan para hindi matupad ang isang obligasyon o kontrata. Karaniwan itong tinatawag na fortuitous event o yung tinatawag na act of God. Mga halimbawa ng force majeure mga kababayan, lindol, bagyo, baha, pagsabog ng bulkan, digmaan, pandemya, malawakang brownout o kaguluhan. Mga aksyon ng gobyerno na pumipigil sa operasyon. Halimbawa, kung may kontratang isang kumpanya na magdi-deliver ng produkto pero nasira ang daan dahil sa malakas na bagyo, maaaring gamitin ang force majeure bilang depensa kung bakit hindi nila natupad agad ang delivery. Sa batas ng Pilipinas sa ilalim ng Civil Code, maaaring hindi managot ang isang tao o kumpanya kung hindi nila kasalanan ng pangyayari, hindi ito inaasahan o hindi may iwasan. Imposibleng matupad ang obligasyon dahil dito. Pero mahalaga, hindi lahat ng problema ay force majeure. Katulad nung sinasabi ni Robin Padilla na ang Pilipinas daw ay napipintong madawit
sa China conflict mga kababayan with Taiwan. Sabi pa dito, kailangang mapatunayan na talagang wala silang kontrol sa nangyari. Kung may kapabayaan pa rito, maaari pa ring managot. Simpleng paliwanag, ang force majeure ay parang may nangyaring sakuna o extraordinaryong pangyayari na walang kontrol namin. Kaya hindi namin natupad ang obligasyon mga kababayan. So ngayon, dito ba sa sinabi ni Senator Robin Padilla mga kababayan na ang napipintong pagkadawit ng Pilipinas sa China, Taiwan conflict, na may patanong pa siya na hindi po ba ito force majeure, yan po mga kababayan ay maliwanag na hindi talaga force majeure yan. Yan po mga kababayan ay usaping geopolitical na kung saan pwedeng daanin sa diplomasya yan. Kasi hindi pwedeng sabihin na force majeure yung mangyayari pa sa hinaharap. Di po ba mga kababayan? Hindi pwedeng sabihin force majeure yon. So ngayon sabi dito, ano nga ba yung geopolitical? Na sinasabi po natin para maintindihan nyo lang mga kababayan. Sabi po dito, ang geopolitical o geopolitics ay tumutukoy sa epekto ng lokasyon, teritoryo, likas na yaman at kapangyarihan ng isang bansa sa politika at relasyon nito sa ibang bansa. Sa simpleng paliwanag ito ay paano makakaapekto ang heograpiya at interes ng bansa, ang politika at laban sa kapangyarihan sa mundo. Halimbawa, ang tensyon ng China at Philippines sa West Philippine Sea ay isang geopolitical issue dahil may kinalaman ito sa teritoryo, yaman sa dagat at impluensya sa rehiyon. Ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay may geopolitical impact dahil apektado ang seguridad, ekonomiya at alyansa ng ibang bansa. Ngayon, mga kababayan, dito sa sinasabi mga kababayan ni Robin Padilla, pasok po ito sa geopolitical kasi nga kaya pandaanin niya sa diplomasya. Kaya pandaanin niya sa mga bilateral talks mga kababayan. At unang-una, yan po ay mangyayari pa sa hinaharap. Di po ba kaya pang kontrolin ng tao yan? Kasi nga kung dadaanin niya sa diplomasya, dadaanin sa mga bilateral talks, pwedeng mapinto. Diba? Or pwedeng mapatigil itong conflict na ito. O kahit papaano mabawasan yung tensyon. Diba? Alam niyo mga kababayan hindi ko maintindihan kay Senator Robin Padilla kung saan ba siya humuhugot ng mga ganitong sentimiento. Kaya pinagtatawanan siya ni Senator Erwin Tulfo Kasi paano nga naman siya naging senator mga kababayan kung napakabobo niya. Pasintabi po sinasabi ko lang yung totoo. Kasi sabi pa nga dito, dapat nagbabasa rin siya mga kababayan ng geopolitics para alam niya kung ano yung mga sasabihin niya. So sabi pa nga dito, kapag ka sinabing geopolitical tension o alitan ng mga bansa, ayun, geopolitical strategy, plano ng bansa para mapalakas ang impluensya nito. Geopolitical conflict, hidwaan dahil sa teritoryo, military o resources. Ngayon mga kababayan, bakit nga ba may conflict ang China at saka po Taiwan? Di ba ang pinagdidibatihan nila dyan mga kababayan yung gustong pagsakop ng China sa Taiwan? Ibig sabihin teritoryo pa rin. Di ba mga kababayan? So kaya pang anuhin yan, kaya pandaanin sa diplomasya yan. So sabi pa dito, madalas na sangkot dito teritoryo, militar, langis at likas na yaman, kalakalan, alyansa ng mga bansa at kapangyarihan sa rehiyon o mundo. At wala kayong nakita dito sa geopolitical mga kababayan na usaping bagyo, lindol at kung anuman. So ibig sabihin, itong sinabi ni Senator Robin Hood Padilla na war, gera, digmaan sa gitnang silangan na magre-resulta ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo at ang napipintong pagdadawit ng Pilipinas sa China at Taiwan conflict, hindi po natin matatawag mga kababayan itong second part ng sinabi ni Senator Robin Padilla na force majeure. Kasi nga, pwede pandaanin sa diplomasya yan at pwede pang maayos yan. Kasi naman mga kababayan, hindi naman talaga usaping pang force majeure. Ito pong napipintong pagdadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict. Ito po ay usaping geopolitical mga kababayan. Kasi nga, ang pinag-aagawan po dito mga teritoryo. Hindi naman po mga kababayan bigla ang pangyayari yan. Kaya pandaanin yan sa bilateral talks, ika nga mga kababayan, at sa diplomasya. Ano po, so sana naintindihan nyo mga kababayan yung sinasabi ni Senator Robin Hood Padilla. Alam nyo, sa totoo lang, napakarami ng abogado ni Senator Robin Padilla at napakalaki ng budget ng kanyang opisina. Bakit hindi siya kumuha ng tutor para kahit papaano maintindihan niya kung ano yung sinasabi niya? Di po ba mga kababayan? At kung maaari, may pera naman siya, bakit hindi siya bumili ng diksyonary? O kaya naman,
ang gawin niya mga kababayan para kahit papaano hindi siya pinagtatawanan ng mga kababayang Pilipino po natin, bakit hindi na lang kaya mga kababayan hindi na lang kaya siya magpa-member dito sa ChatGPT? Di ba mga kababayan? Para kahit papaano alam niya kung ano yung mga sasabihin niya. Kasi sa totoo lang, pinagtatawanan po talaga si Senator Robin Hood Padilla ng mga kababayang Pilipino po natin dahil po sa mga pinagsasasabi niyang ito. Kasi biruin nyo ano ba yung komento ng taong bayan dito po sa sinabi niya? Eto, basahin po natin Sabi po dito, ayan ito, yan. Sabi po dito ni Zeri Maini, kung kami mga ordinaryong mamamayan ay nagagawang magtrabaho at mag-aral kahit may El Nino, La Niña, baha, init at samot-saring krisis, kaya nyo rin sanang gampanan ng maayos ang responsibilidad ninyo sa bayan. Isa na siguro sa pinakamababa naming hinihingi ay ang huwag ninyo kaming lokohin o gawing mangmang sa mga nangyayari. Lumaban po sana kayo ng patas, sir. Niloklok kayo ng sambayan ng Pilipino upang gawin ang tama at pagsilbihan ng taong bayan. Hindi upang gawing bulag at inutil ang mamamayan habang harap-harapan ang mga kalokohang ginagawa ng majority bloc. Sabi pa dito, sabi nga sa Quran, katotohanan, inuutos ng Allah ang katarungan, Surah An-Nah. Yan yung sabi dito mga kababayan 16:90. Kung tunay na paglilingkod ang hangarin ninyo, sana manaig ang katarungan, katotohanan at dangal sa pamumuno. Ayan yung sabi mga kababayan ng supporter niya mismo. Diba sinoplak mismo si Robin Padilla dahil nga sa pagmamarunong niya sa force majeure, hindi naman pala niya alam kung ano yung meaning niyan. Nakakahiya, number 1 senator noong 2022 tapos bobo. Diba? Pasintabi mga kababayan naiinis lang kasi ako sa part na ipipilit niya na yung mga nangyayari mga kababayan ay hindi alam ng majority, dating majority which is yung majority ni Tito Sen. Tapos ngayon magmamarunong sa force majeure, simpleng force majeure hindi nga niya alam. Diba mga kababayan? So yan po yung yan po yung mainit na pinag-uusapan ngayon. Dahil napahiya po dyan si Senator Robin Hood Padilla dahil hindi niya alam ang meaning ng force majeure at hindi niya alam ang mga pinagsasasabi niya sa kanyang social media account. So ngayon mga kababayan, ito, pakinggan po natin ang reaksyon ni Senator Erwin Tulfo patungkol po dyan. Si Senator Robin Padilla, he said sa kanyang post, force majeure daw po itong gera sa Middle East, yung alitan po ng China and Taiwan, and El Nino. El Nino. Oh. Posibilidad naman magsimula. Oh. Your thoughts on that po? Well, Diba? the last time I checked sa dictionary, force majeure is like uncontrollable situation. It is defined as like a disaster. It's like natural disaster. War Diba? is a part of force majeure. Actually, that's what I understand. Yung El Nino, pero I don't know how should it affect na kailangan hindi pumasok ang isang senador dahil mainit. Then, kung ganyan ang contention ng... Tama, kasi mga kababayan, alam nyo ba kung bakit ipinost ni Robin Padilla yung about sa force majeure? Kasi nga naman, pwede niyang gamitin yon para hindi pumasok yung mga kasamahan niyang senador. Pwede niyang sabihin na di ba may El Nino, may La Niña, kaya dapat mag-online na lang tayo. Yan yung gusto niyang iparating dyan. Hindi naman natin matatawag na force majeure mga kababayan yung mga pinagsasasabi niya. Katulad nung Pilipinas na posibleng madamay sa China-Taiwan conflict. Kasi hindi naman talaga usaping pang force majeure yun. Usapin yun ng geopolitical. Ibang kasama namin, then let me ask. So, yung mga carpenters, mga nasa construction, wag na rin pumasok kasi mainit. So, our farmers will just stay home because of El Nino. Is that what it is? Yung mga traffic aid natin, street sweeper, wag na pumasok because of El Nino at mainit. Medyo hindi po yata kami payag. So, that's what I am saying lang naman. Ayan. Diba? Nakakahiya yan mga kababayan. Sinoplak siya ng harap-harapan ni Senator Erwin Tulfo. Diba? Nakakahiya po yan. Kasi nga naman magmamarunong ka para lang isalba
yung kagustuhan ninyo at yung isinusulong ninyong motion para hindi papasukin si Bato de la Rosa at yung iba pa mga kasamahan nyo na posibleng makulong. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan ako, ang payo ko lang kay Senator Robin Padilla, may pera naman kayo, bakit hindi kayo bumili ng dictionary? Bakit hindi ka kumuha ng tutor? O kaya naman yung abogado mo na si Attorney Jurado, bakit hindi mo sabihin na turuan ka? Diba? Kasi nakakahiya po sa mga kababayang Pilipino po natin kapag kayong senator po natin nakikita natin pong ganyan. Ayun maliwanag ang sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi naman pwedeng sabihin na force majeure porket mainit. Diba? Porket mainit, hindi mo naman pwedeng sabihin force majeure yan na wag pumasok yung mga empleyado, yung mga construction worker. Maliwanag nga na yung mga construction worker natin, umulan bumagyo, napasok yan. Pero na lang talaga mga kababayan, kung kababago simula yung project tapos malakas yung ulan at kailangan maghukay ng mga construction worker, wala talagang pasok yan. Diba? Pero mga kababayan, yung mga normal nating mga kababayan Pilipinong empleyado, umulan, bumagyo, uminit, pumapasok po yan. Dahil kailangan yung kanilang appearance sa kanilang mga trabaho. Sana, ganun din, yung mga senator. Huwag nyo namang abusuhin yung kapangyarihang ipinagkatiwala sa inyo ng taong bayan. Ang laki-laki na nga ng sahod nyo. Ang dami nyo pang request, ang kakapal na mga pagmumukha nyo. Diba mga kababayan? Ang lalaki na nga ng sahod, ang dami pang request. Kaya nga sa totoo lang po mga kababayan, hindi ko rin masisisi yung mga kababayang Pilipino po natin kung bakit nga ba gusto na nilang buwagin ito pong Senado kasi hindi na po talaga maganda yung nangyayari at mga nababalitaan po natin. Pero kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo, hingil po dyan sa ano na yan, sa usapin na yan mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po sa issue na yan.